physical development of middle childhood primary schoolers. Physical development is a child improving their coordination and balance, which allows them to participate in different activities like sports and different play that they can play in their house or in. So, apat po na to is ang example po nito is this can help them to improving their coordination and balance, that which allows them. So during the stage of physical development involves, itong apat pong category is makaka-help sa kanila through improving their coordination and balance, which is, it will help them to participate in sports and other activities. And then, ito naman po, active play. And ang example po nito is yung nagbibuild sila ng blocks, nagbubuo sila ng puzzle, ng Lego, na binubuo nila through their skills in constructing ng ganoong toys. Height. Ang karaniwang pagtaas ng height na mahigit 2 pulgada bawat taon sa parehong batang lalaki at babae ay magpapakilala sa kanilang maraming iba't ibang gawain na magagawa nila ngayon na mas mabilis. Ang pagdagdag ng timbang ng isang bata na may average na 6.5 bawat taon, karamihan sa mga bata ay nagkakaroon ng mas payat na itsura kumpara noong sila ay preschooler pa. Mas maraming tubig at mas kaunting mineral ang mga buto ng mga bata kaya mahalagang uminom sila ng sapat na kalsyum upang tumibay ang kanilang mga buto at kalamnan. Kontrolado ng mga bata ang malalaking galaw kaysa sa maliliit, kaya minsan ay nahihirapan pa silang humawak ng lapis o magkulay ng maayos. Ang motor development daw po, ang ibig sabihin nito ay yung habang lumalaki yung mga bata is mas natututo o mas nakokontrol na nila yung kanilang katawan at yung kanilang kamay. At dito din natututo na rin silang gumawa o gawin yung mga active movements gaya ng pagtakbo, pagtalon at pagtalon-talon. Dito is mas nagiging independent na rin sila o nagagawa na nila yung mga bagay na gusto nilang gawin sa tulong lang ng sarili nila at hindi na sa tulong ng iba. Gaya nga nung pagsalo ng bola, pagtatali ng sintas at yung pagsasara ng zipper. Ways ang paggamit ng mga kamay. Ang una is yung unimanual, ibig sabihin ito yung paggamit lang ng isang kamay, and yung bimanual naman po, ito yung paggamit ng dalawang kamay. So dahil po sa dalawang ito, mas natutulungan nila yung mga bata na gawin yung mga activities or homework ng mas mabilis or mas maayos. And syempre, kahit naman po nakokontrol ng mga bata yung kanilang paggalaw, katulad ng pagguhit o pagsusulat, is syempre nagde-develop pa rin yung kanilang katawan at kamay. 7 motor skill. When they play games and sports, children develop skills like eye hand, eye foot, coordination. So parang dito na develop yung kanilang skills. The ability to adjust and control body movements during everyday activities. For example, sitting, walking, dressing, and riding a bike. Static balance. Ang kakayahang panatilihin ng balanse sa isang nakapiraming posisyon, while dynamic balance naman ay kakayahang balanse habang gumagalaw. Kakayahan ng isang tao na makatakbo o makagalaw ng malayo sa pinakamaikling oras. Halimbawa, kapag ang isang bata ay mabilis na tumatakbo para mauna sa pila sa oras ng merienda. Kakayahan ng isang tao mabilis na makagalaw o makapagbago ng direksyon ng katawan. Halimbawa po yung sa paglingon kapag may tumatawag sa ating pangalan. Sa power naman po, ito naman yung kakayahan na magbigay ng pinakamalakas na galaw sa pinakamaikling oras. Halimbawa, yun sa malakas na pagpalakpak po habang may kumakanta. Issues affecting physical development. Obesity. Ang obesity ay isa po siya sa mga problema sa kalusugan o sakit. Base po sa World Health Organization or WHO is mas tumaas o mas dumami po yung mga batang sobra sa timbang. Kasi noong 2003 po is 5.8% lang na naging 9.1% na noong 2013. So ibig sabihin po is patuloy pa rin po yung pagtaas ng kaso ng mga batang sobra sa timbang kahit ito ay paunti-unti lang. Pa rin po siya sa sakit sa kalusugan. Gaya nga po nung kaninang sinabi ko na obesity. And ang malnutrition is nakaka-apekto siya sa physical at sa mental development ng mga bata. Dahil po sa kahirapan is maraming bata yung kulang o walang sapat na nutrients o nutrition sa katawan nila kasi wala nga po silang kakayahan na bumili ng mga nutrients o nutrients na pagkain at inumin. Ang mga batang nasa edad paaralan ay kailangan ng 9 to 11 hours of sleep. Kapag kulang sa pahinga, maaari magdulot ito ng sumpong, sobrang likot at hirap na mag-focus sa paaralan.